Yanmar YM351A ang model niya. 4x4 na. Tapos ilang horsepower na nga po siya? 51 horsepower po siya, sir. 51 horsepower. Yes, sir. Yun. Isa lang po ang ano niya. Isa lang ang Motivator niya po. rotovator niya. Yung iba kasi napapalitan eh. Ako, pwede naman po siya, sir, palitan. Kung anong type yung implements na ano nito. Ano yun? May kasama yun o separate ng bayad na yun? Separate ng bayad. Separate na yun. Yung parang bubungkal. Isang ano na po yan, sir. Tapos may canopy rin siya. Yes, sir. Ang presyo niya ay 1 point. Depende sa supplier ano kasi nag-iiba-iba eh. Yes, sir. Nag-iiba-iba. Pero usually, sir, ang Adam po ang exclusive distributor po lang yan. Exclusive lang si si Adam po. Si Adam po. Pero kasi may mga lumalabas ngayon ng mga ibang ano. Pero galing ibang bansa po. Kasi kami, sir, direct po kami ng supplier, Japan. Si Yanmar is Japan ano? Technology po. Japan pala si Yanmar. Kala ko parang Thailand, ganon. Ayun, sir. Japan technology. Yanmar is ano pala? Japan din, kaya matibay din, no? Ito mga sir, nag-google tayo. Yanmar is a Japanese diesel engine, heavy machinery, and agricultural machinery manufacturer founded in Osaka, Japan in 1912. Tagal na pala, no? Kaya matibay din. Tapos ano to? LED ba ito o ano? Halogen. Ganda ng ilaw, ano? May warranty naman siya in case sa inyo maglalabas. Yes, sir. May 1 year warranty or 600 1 year warranty. Paano yung mga repair niya in case na may mekaniko ba kayo dito on-site o pupunta? 1 year warranty or 600 ano po, hours, whichever comes first po. 600 hours. Oh. Mayroon ba siyang ano rito yung oras makikita mo ang ilang oras? Yes, sir. Pwedeng sakyan? Yes, sir. Ito yung taas niya, no? Alam niyo ba itong mga ano nito? Hindi ako. Basta ito ang silinyador niya. Left, right. Ito kasi pagka inalis mo to, kanan lang or kaliwa yung gagana. May tractor din kasi kami. Ganda nito, laki oh. Ito yung mga controls niya. Controls. Tapos, in case na huhulugan mo siya, magkano naman ang down payment niya? 15% down payment. 15% down. 15 to 18% down payment. 15 to 18% down payment. Tapos, ang hulog niya, every cropping or Every cropping po, sir. every cropping? Meron po kami, sir, 3 years. 3 years to pay. Tapos, 3 years to pay siya. Apo. Kung papasok niyo po, sir, meron naman po kami internal na pin po kung tawagin, sir. Ano po yun? Lending, IP-finance. Finance. Paano in case na hindi na mahulugan ni farmer? Once na hindi po mahulugan ni farmer, i-re-repo siya, ikukunin po siya. Hihilahin. Hihilahin siya. I-re-repossess po siya. Once na hindi siya makahulog. Pero Tapos, forfeited na yung... may binibigay naman po si Adam ko kung kailan po kayo pwede talaga makapagbayad. Pero case-to-case basis po yun. Papayagan po ni Adam ko siya. Tapos forfeited na yung pag hinila, di ba? Parang sa mga sakyan. Yung wala na yung binayad mo, di ba? Opo, sir. Paano kung in case na ikakilala lang ako na may repair siya, nagamit niya ata 2 taon. Tapos, nasira. Okay. Ngayon, hindi niya na maipagawa kasi wala na rin siyang panghulog. Ngayon, ang gusto nung bangko ba yun o anong pinaglabasan nila, hulugan pa rin. Kasi nga, nasira sa kanya, parang ganun. Opo. Usually kasi, sir, pag ganong mga cases, kasi, sir, depende sa pag-uusap nung kung saan siya kumuha at saka nung client, sir, kung anong pag-uusapan regarding sa pag-ano. Sa repair naman kasi, sir, pwede naman sila pumunta sa mga branches na malapit sa kanila
And then, i-quote sila kung ano yung mga kailangan ng mga parts. Ngayon, just in case po na hindi talaga kaya ni client na bayaran yung parts, and then pati yung amortization, hindi na rin kaya, siguro that's the time po siguro na talagang i-repossess po. I-repossess na. Tapos nga, yun nga yung nangyayari doon sa kakilala ko. If ever lang sir na talagang under siya ng warranty. Kung under siya ng warranty, dapat magawa namin yun sir within the warranty period po. Kasi under siya ng warranty. Pero pag nag-lapse na si warranty, hindi na. Hindi na. Halimbawa nag-lapse na si warranty tapos wala na siyang panghulog, nasira sa kanya. Pababayaran niyo pa rin ba yung o hihilahin na lang talaga siya? Tingin ko sir, Hihilahin na lang. Yun yung... Parang kami na yung magpo-condition yun sir. Oo. Kasi repossess yun sir. Kasi wala nang panghulog yung I-benta ulit namin yun sir Mm-hmm. sa mababa ng presyo. So kung ano man yung magiging damage nun sir sa kami na po, parang i-rehab po namin. Okay. Para alam lang din natin ng mga viewers natin kasi may ganung ang case na nasira sa kanya. Ngayon wala na siyang panghulog. Ang gusto pa rin nung company, bayaran niya ng buo yun kahit sira na. Kawawa naman si farmer. Pwede naman sir kung surrender niya. Pero gusto nga nung farmer i-surrender na. Ang gusto naman ng kwan dahil nasira sa'yo, di bayaran mo, parang ganun. Kawawa ngayon si farmer. Oo, wala na nga siya panghulog. Kumbaga, nakakalahating milyon na yung naihulog niya. Kaya ang gusto pa rin nung hulugan. So maganda naman pala, nasa pag-uusap naman pala. Maganda pala si Adam ko. Depende sir sa pag-uusap sir. Okay. Within the salesman, the financing. Tapos magkano ang hulog niya every cropping? Depende sir sa ida-down po sir. Merong... Depende sa ma-i-down mo. Halimbawang 200,000 lang ang dinown niya ni farmer. Alam ko sir, mga around nasa 300 plus tayo. So, Kasi nga pala 15% nasa 300,000 Kailangan 300,000. pero naman kami sir na kung hindi kayo makakapag-down ng isang pagsakan, meron naman kami tinatawag na split DP. Kumbaga kung ang down payment mo is 200,000, pwede mong ibigay mo muna yung 150, then after 2 months, yung 50,000. Pero may lalabas mo na yung... Tatlo po. Tatlo? Kabanatuan and San Leonardo. Tatlo lang. And then ito po Muñoz branch. Kabanatuan, Muñoz, tsaka San Leonardo lang. Saan nyo ba isiha sir San Nueva Ecija. Pero nationwide ba siya? Yes sir, 36 branches po. Nationwide pala. From Luzon to Mindanao. So kayo direct importer talaga ayo from Japan to Philippines, no? Opo, yes sir. Pero ano lang po kami sir, exclusive distributor po kami, Yanmar. Yanmar lang talaga ang... Si Adam po lang ang ng Yanmar. Yes. So pagka may gusto maglabas ng pwesto nila dito sa Muñoz, ano ba building to? Bustos Building? Bustos Building sir. Bustos Building sa harap ng Paanakang Bayan, no? Tama ba? Birthing Home. Yan. Tapos yung diagnostic dito sa Science City of Muñoz. Diba? 1.4 something. Depende sa... Hindi natin maibigay yung exact amount, sige. So, yun po yung So, 15 to 18% down payment. Ang hulog ay every cropping. So, depende yung hulog nyo sa ida-down ninyo. So, punta lang po kayo dito sa pwesto nila, sa Bustos Building.